Okay naman pala eh. Dito ka nakatira. Opo. Oh. Ay, bakit butas? Wala akong bubong. May pintuan. Ha? Pwede pumasok. Dito ka nakatira? Opo. Ito na bahay mo. Dito ka nahiga. Opo. Okay. Ang init. Pero paano nangyari yun, no? Walang bubong. Opo. Paano pag umulan? Nagugulat ako dito sa, sa buhay ni Maxine, yung kalagayan niya dito. Bakit ganun ka mag-isip? Bakit parang nakikita ko, parang hindi basta-basta yung naisip mo eh. Parang nanay na iniisip yung buong pamilya. Bakit ganun? Sa sa kabila rin po ng kahirapan, nararanasan rin po namin yung kakain po kami sa isang araw, minsan 2 beses lang po, minsan 1 beses lang po. Tapos, pag may pasok po kami, minsan hindi na po kami nag-aalmusal para lang po makapasok. Ay! Ang init mga kababayan. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. At kumusta po kayo? Ngayon ay araw ng linggo mga kababayan. At panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito ay hinanap namin ang bahay ni Maxine. At sa aming pagtanong-tanong, dito daw po sa likod ang bahay ng kanyang nanay at tatay. Kaya mga kababayan, kaya ko po siya hinanap or binalikan dahil isa sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Nung napanood yung kwento ng buhay ni Maxine, ay naawa sila sa batang dalaga. Kumbaga, nabighani sila sa kasipagan ng dalaga na sa edad niyang 17 years old ay batak na batak. Ayon nga po sa bata, 12 years old pa lang siya nung magsimula magtrabaho sa bukid at nakikipagsabayan sa mga kalalakihan sa trabahong bukid. Kaya ang utos sa akin ng ating kababayan na nasa ibang bansa, pasyalan ko daw, tignan yung bahay at higit sa lahat, tignan daw yung grade or average ng bata. Bakit kaya mga kababayan? Ano ang layunin ng ating kababayan nasa ibang bansa? So hindi ko po muna babanggitin ang kanilang pangalan dahil maging ako man mga kababayan ay hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip po nila or kung ano ang plano talaga nila. So ito ang reason mga kababayan. Ano nga kaya ang average ni Maxine? Samahan niyo ako at sama-sama nating alamin ang kwento ng buhay ng batang ito kasama ang kanyang pamilya. Let's go! Ay, tapo. Magandang umaga po. Kayo po bang magulang ni Maxine? Opo. Kayo ang tatay? Opo. Salamat naman. Magandang umaga po. Tapos kayo ang nanay? Ako po. Pangalan niyo po, Nay? Arlene Cayago. Nanay Arlene Cayago. Tapos si tatay? Maxil Cayago po. Maxil Cayago. Ilang taon po kayo, tay? 49, going 50. Going 50. Kumusta buhay niyo rito? Mahirap din. Kinakaya naman kahit anong hirap. Ayan, salamat. So, siguro naman tayo, Nay, napanood nyo na yung upload namin about kay Maxine. Opo. Oo. Ayan, so, nagpunta kami dito, tay, Nay, dahil gusto namin siyang kumustahin ulit at alamin yung kanyang kalagayan dito. At syempre, gaya na sinabi ko dun sa unang upload, is para makilala rin kayo. No? So, anong trabaho ni tatay? Minsan tricycle driver, tsaka nagbabalat din ng mais. Kasama rin po ako sa CBO. Oo, tama, nabanggit ng anak niyo po na CBO daw kayo. Kumusta siya? Nasaan po siya? Andan po sa likod, naglalaba po. Naglalaba? Oh. Pwede ba namin siyang makausap? Pwede po, samahan ko po kayo. Ay, salamat. Tara mga kababayan, mabutit nandito. Nak! Ay. Pasyara ka ulit ni Daddy Frankie. Ay, kumusta? Dito pala ang bahay nyo. Buti walang pitas ng mais ngayon. Wala po. Tapos na rin po
kasi. Tapos na? Mabuti, Maxine, na abutan ka namin dito. Ang ganda mo pa rin. Kumusta naman ikaw? Ayos lang po. Walang pitasan ng mais? Wala po. Ang dami mong labahan. Opo. Bakit? Natambakan po sa sa pagpipitas mo ng mais, hindi po nakakapaglaba. Nung nagpipitas kayo ng mais, hindi napaglaba. Opo. Ngayon wala nang pitasin. Opo. Kumusta naman kita mo sa pagpipitas? Ayos lang po, medyo nakaipon din po. Nakaipon din. Opo. Oh, very good. Dito pala talaga kayo nakatira? Opo. Kaninong lupa ito? Sa lolo ko po, pero ayong bahay po sa po, parang hati po ata sa papa ko. Mana na ng papa mo. Opo. Sarili na ng papa mo. Opo. So sa inyo na itong lupa. Gaano naman kalaki itong lupa? Hindi ko po alam. Ilang taon ka na ulit? 17, no? Opo. Sa bagay, mga ganyang edad, hindi pa nila alam yung mga ganyan. No? Pero ilang taon na kayo nakatira dito? Matagal na po, simula po nung dito na rin po kasi ako lumaki. Dito ka na lumaki talaga. So, eto ang bahay ninyo. Opo. Sino nagpagawa yan? Nakalakihan ko na pong ganyan po eh. Nakalakihan mo na. Pwede masilip bahay nyo. Yung mga kababayan, silipin natin yung bahay ni Maxine. Yeah. Okay. Pwede tayo pumasok? Opo. Ayan. Hello po. Hello, Nay. Dito kayo natutulog? Opo. Nanay mo? Opo. Nay, dito ka, Nay. Huwag kang mahiya. Maganda rin si Nanay. Kamukha ng anak niya. Nay, kumusta po kayo, Nay? Okay lang po. Kumusta ang buhay-buhay? Ganito po, mahirap ang buhay. Kayo po yung full-time mother dito. Opo. Ano po yung pinapakain ninyo sa anak niyo at ba't napakabait na bata at napakasipag? Ano po, pag may hanap buhay yung asawa ko, pag wala naman pong basta lahat kami kumakain. Lahat kayo kumakain. Masaya naman. Opo. Kahit na anong ulam, gusto naman nila. Paano mo sila tinuturuan? Gaya na aking sinabi kasi si Maxine napakasipag na anak. Ang sinasabihan ko po na sila, yung magsumikap sila dahil sa kahirapan ng buhay. Tapos mag-aral silang mabuti para hindi sila magaya sa amin na walang pinag-aralan. Kaya nagsusumikap po siya na mag-aral. Kahit na anong hirap ng buhay po. So, ilan po ba yung anak niyo, Nay? 7 po. So, pang-ilan po si Maxine? Pangalawa. Pangalawa, yung panganay, nasaan po? Andyan po sa sa labas po, pero nagtatrabaho po sa Maynila ngayon, umuwi po dito. Okay. Ito lang yung bahay nyo. Dito Opo. kayo natutulog, Nay? Opo, dyan po sa kwarto, pero yung mga bata dito. Ay, mga anak nyo dito. Yung- Tabi-tabi yung mga anak nyo Opo, rito. yung kaming mag-asawa, saka yung dalawang maliit. Dyan po sa maliit na kwarto na ginawa ng asawa ko. Bari kayo na ang gumawa rin nito. Itong kusina nila na dati, yung magulang. Ito dati, kusina ng magulang ng asawa nyo. Opo. So, ginawa na ninyong Ginawa bahay. na lang po namin ang bahay namin. So, 7 bata dito natutulog lahat. Opo. Magsisiksikan sila dito. Pati si Maxine. Opo. Okay. Ito yung kwarto. Ay, oo, sa bagay. Tama, mga kababayan. Tignan nyo yung... pwede masilip? Okay po. Sabi ni Nanay, dating kusina daw. Pero ginawang bahay, kwarto, ayan, dating lababo. Tapos, yung lutuan. Pilipino talaga maparaan. No? Ay, ang daming mga Dito, Maxine. Yan. Dito ka, Nay. Yan. Ito yung pinaka-family, no? Family picture ninyo. Ito tatay mo, nanay. Yung mga certificate. No? Kumusta ang pag-aaral ni Maxine? Ayos
lang po. Bakasyon. Opo. So, Nay, bali, yung mga anak mo na sinundan ni Maxine, nag-aaral din silang lahat. Opo. Mga elementary pa. Opo, yung ano po, yung isa elementary, yung iba po high school na po. Tapos yung dalawang maliit na ano, wala pa po kasi 2 years old saka ano pa lang, Okay. 5 years old po. Tapos dito, wala kayong mga upuan. Ba't walang upuan? Wala po. Bakit? Wala pong ano eh, pambiling upuan. Walang mambiling upuan. Pasensya na, no? O sisiro ako. Gaano ba kahirap dito ang buhay na sa probinsya? Sobrang mahirap po. Kaya kinakaya lang yung buhay namin. Kinakayanan lang din dahil sa ganito. Basta nga po. laban lang, no, Nay? Opo, laban Nay, lang. may tanong ano bang pangarap mo sa mga anak mo? Yung makatapos po sila ng pag-aaral lahat para makamit nila yung gusto nilang ano sa buhay nila, kasi kami walang pinag-aaralan kaya hindi kami ano ng buhay namin, kaya sila gusto namin yung mapag-aral sila para makapit nila yung buhay na gusto nila. Okay. At umiiyak na si Nanay, ba't naluluha ka, Nay? Dahil po sa ano yung ganitong buhay po. Okay lang yan, Nay. Mag-pray ka lang. Makakamit at matutupad nila yan sa tulong at gabay ninyo rin, no? Basta kahit anong hirap, basta nandyan yung mga magulang na gumagabay sa mga anak, napakalaking bagay na po yun. Dahil nakita naman natin na si Maxine is nagpupursige, no? So sabi mo, Nay, dito natutulog, lalaki na sila, no? Yung iba po, kasi Umiiyak si Nanay, mga kababayan. kasi yung sa kabilang ano po sa taas, yung sa tita nila na bahay, habang wala pa pong ulan, Oo. kaya gumawa pa sila ng tulugan dyan sa taas. May tulugan. Sino natutulog dyan? Si Maxine po. Doon ka natutulog. Saka pag tag-ulan na po, dito na po kami lahat. Siksikan. Siksikan kasi tag-ulan na, wala pong bubong yung sa taas. Mm-mm. Kaya, yun po. So, okay. Napaka ni Maxine, no? Pinapawisan. Ang init dito, mga kababayan, kasi ang baba. Pero yun talaga yung reality dito sa probinsya, na maliit lang ang bahay. At eto, hindi man nila totally pinagawa. Kumbaga, minana pa nila sa kanilang magulang na kusina daw to dati. Parang family house ito, ano? Pero nahati-hati na rin. Opo. Ano na rin po, itong kusina po ang kinuha ng asawa ko. Oo. Pero yung dyan sa kabila, yung mga kapatid niya po. Matanong ko lang, Nay, bakit ganyan po yung boses nyo? Parang pigil. Ganyan talaga? Opo, ganito na po. Mula pagkabata ko po, inborn po. Inborn yung boses nyo na yan. Inborn yung boses ko. Okay, at least walang problema, no? Okay. So, si Maxine, pwede ba masilip yung yung bahay mo, yung tinitirhan mo? Pwede po. Okay. Tara po. Ayan, mga kababayan, no, unti-unti natin nakikilala ang mga magulang, nanay at tatay ni Maxine, at nakikita rin natin yung sitwasyon nila rito. Okay naman pala eh. Dito ka nakatira. Opo. Ay, bakit butas? Wala pong bubong. May pintuan. Pwede pumasok. Dito ka nakatira? Opo. Ito na bahay mo. Tinutulugan na. Tinutulugan. Sige, urong ka dito, be. Idikit ko lang muna to sa'yo. Yan, para magandang usapan natin. Para hindi na ako, okay. So, dito ka nakatira. Opo. Ilang taong ka na nakatira dito? Gaano nakatagal? Ano pa lang po, 2 buwan pa lang po. Dito ka umihiga? Hindi po, dyan po sa kwarto po. Pwede makita? Sige po. Ayun po. Dito ka nahiga. Opo. Okay. Ang init. Pero paano nangyari yun, no? Walang bubong. Opo. Paano pag umulan?
Ano po, bababa po ako dyan sa bahay po talaga na. Yung sabi ng nanay mo na pag tag-ulan na babalik ka na. Opo. So, ibig sabihin, last year, andito ka na. Opo. Matagal ka na nahiga dito. Ay, hindi po. Ano po, nakaraang buwan lang po. Sino kasama mo dito? Kapatid ko lang po. Ay, yung kapatid mo. Opo. Babae rin. Opo. Ilang ba kayong babae? 3 po. Baby pa lang po yung pinakabunso. So, ilang taon yung katabi mong natutulog dito? Ano po, 14 years old po. 40. Nasaan siya ngayon? Nasa lunak po. Upo po tayo, sir. Okay. Sige. Okay lang? Opo, pwede po. Sige mga kababayan, upo tayo. Nagugulat ako dito sa sa buhay ni Maxine, yung kalagayan niya dito. So, kanino itong bahay na to? Sino nagpagawa? Sa tita ko po. Ano po, parang ito po yung bahay po ng lolo ko. Bahay ng lulo, pero hindi tapos. Ano po na bagyo po ito? Nasira nung bagyo. Opo. Pero tinirahan na nila. Ano po, maayos pa po ito nung una. Tapos nung nakaalis na po sila sa Marikina po, ano po, hanggang sa nabagyo-bagyo na po siya. Kaya hindi na nila inayos. Opo. Hindi na nila titirhan. Siguro po. So, ikaw na ang nakatira. Opo. Okay ka lang dito? Walang bintana. Tapos walang bubong. Binababa ko po tong kortina para po para po rin po sa privacy po. Ay, binababa mo dito para may... Pero kahit na, ang ibig kong sabihin, any moment, pwede kang mapasok. Hindi pa naman po Wala naman. Opo. Safety na. Sa bagay, kung family house naman to, family compound, Opo. okay naman. Pero mag-iingat ka pa rin, ha? Opo. Kasi tingnan mo yung pintuan niya, mga kababayan, nung nakasara yung pinto, pagpasok ka, kala ko okay. Pagpasok ko dito, nakita ko, eto, hindi ako mapaniwala, walang bubong. Ayan, sira-sira. Tingnan nyo mga kababayan. Nandun ako sa labas, nakasara ito, sabi ko, okay naman. Pero nung pagbukas, nagulat ako, ito, walang bubong. No? Paano kung hating gabi, tapos umulan bigla? Di mababasa yan. Ano po, biglang baba po, biglang... Biglang baba. Opo. Sige, doon tayo. No? Kasi alam mo, Maxine, alam mo ba ang reason, pinaka-reason kung bakit ako nandito? May kababayan tayong nasa ibang bansa. Maging ako man ay hindi ko pa alam kung ano yung reason or anong dahilan nila. Ang sabi sa akin nung napanood yung kwento ng buhay mo is nag-message sa akin na balikan daw kita, hanapin ko daw bahay mo. At ang sabi niya is tignan yung average mo. So hindi ko alam kung anong purpose nila. Pwede ba naming malaman ng average mo? Kasi sabi mo running ka na? Running first year college ka na? Ano po, K-12 po. Oh, K-12. Opo. Tapos mo na yung K-12? Hindi pa po. Magki-K-12 pa lang po. Okay. Magi-grade 12 pa lang po. Magi-grade 12. Okay. Kala ko tapos ka na sa grade 12. Hindi. So, running grade 12 ka na. Opo. So, paano yan pinapatanong ng kababayan natin? Actually, sponsor namin yan mga kababayan. Yung nagpapatanong. Sponsor ni Daddy Frankie. Pero halos hindi ko nga sabihin na sponsor kasi pinapatanong lang naman. Pinapakumusta kung ano. So, pwede ba namin makita yung average mo? Yung card mo, meron? Mayroon po. Pwede makita? Opo. Ito po. Hindi ko mapalaki. Ang dilim. Ayan. Ito po yung pinaka-final. Ito. Third quarter? Opo. Ito po yung una po. Ayan po. Average, 92. Mataas naman ang grade niya mga kababayan. Kasi first quarter is 90, 91, 92, 90, 90. Tapos second quarter to, di ba? Opo. Ganon din. 91, 92, 90. Ayan, 93. Tapos dito, third,
95, Opo. 96. O, tumaas na nung 4th grading. 94, 92, 93. Naka-average niya is 92. Excuse me. No? Pwede nating ano to? Pwede naming mapicturan to mamaya Opo. para maipakita natin sa ating kababayan na nagpapatanong. Pwede po. So, hindi ko lang muna mabanggit ang kanilang pangalan ngayon, mga kababayan. Pero yung taong nagpatanong sa atin is isa na sa mga naging sponsor ng Daddy Frankie. At alam ko, may mga ini-sponsoran din sila. Mayroon din silang mga scholar. So, hindi natin alam, no? So, yun lang naman ang pakay namin, Maxine. Kumusta naman kayong magkakapatid dito? Kumusta ang buhay niyo rito? Ano po, ayos naman po. Ano lang po, medyo may isang problema lang po sa kapatid po. Bakit? Sa sumunod po sa akin kay Marian po. Bakit? Ano po kasi siya, palagala po. Ilang taon na yun? 15 years old pa lang. 15. Opo. Bata pa. Nasaan siya ngayon? Nandun po sa ano po, jowa niya po ngayon. Ala, 15 pa lang may jowa na. Ha? Bakit? Bakit mo naging problema mo yung kapatid mo? Ano po kasi, minsan po pag gumagala po siya, anong oras na rin po siya uuwi. Kahit po napagsasabihan na po siya ng magulang ko po, tas minsan po nasasaktan na po siya ng physical po. Makulit pa rin po, pinipilit niya pa rin po yung gusto niya. So, pagka umuwi siya, ate sa ate, magkapatid, mag-usap na lang kayong dalawa, no? Opo. Heart to heart, payuhan mo. Mas panganay ka sa kanya. Opo. So, dapat lang na heart to heart, mag-usap kayong dalawa. No? Opo. Payuhan mo kasi batang-bata pa siya. Yung mangyayari is hindi na maibabalik. Isa ngayon ang focus talaga namin is makumusta ka, yun yung average mo. Trabaho ka sa bukid, no? Tapos maglaba, nakita yung labahan mo. Kahit na anong daming trabaho, sanay na sanay ka talaga sa mga gawain dito. Opo. No? Kahit anong hirap, nakita ko yung grade ko matataas. Paano mo i-manage yun na hindi mo napabayaan ang pag-aaral mo? Ano lang po, pagdating po sa school lang po talaga ang focus ko. Pag wala naman pong pasok, focus ko rin pong tumulong sa magulang dito po sa bahay. Pag may mais naman po, nagbabalat din po ako para naman po makatulong sa sa pambili po ng bigas po dito. Pambili no? Opo. Bakit ganun ka mag-isip? Bakit parang nakikita ko, parang hindi basta-basta yung naisip mo eh. Parang nanay na iniisip yung buong pamilya. Bakit ganun? Ano rin po kasi naiisip ko rin po kasi yung kabuhayan po namin ngayon na medyo mahirap po. Tapos, si papa ko lang po kasi ang kumakain dito sa bahay. Kaya, minsan po, wala pong pambili ng bigas po. Tsaka, mga pagkain po dito. Kaya, minsan po, dalawang beses sa isang araw lang po kami or isang beses lang po sa isang araw kumain minsan. Oh, umaabot kayo sa ganun? Opo. Naranasan mo yun? Opo. Oh, isang beses lang kayo magsaing sa isang araw? Opo. Lunch lang? Opo. Di gutom yun. Opo. Paano sa gabi matutulog gutom? Tutulog na lang po yung gutom. Grabe naman pag ganun. No? Kaya siguro, so okay yun, basta laban lang, wag kang at kausapin mo yung kapatid mo. Kaya yun ang gagawin mo ngayon. Naiisip ko rin po kasi yung mga hirap po ng magulang ko. Kaya
tumutulong rin po ako sa kanila para po mas madali po sa kanila na po. Para hindi sila mahirapan masyado sa pag-aaral mo. Opo. Pero decided ka talaga na makapagtapos pag-aaral. Sobra po talaga. Gustong-gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Gusto mo makapagtapos. Wala ka pa namang boyfriend. Wala pa po. Kailan mo balak mag-boyfriend? Matagal pa po. Wala pa Wala po sa akong balak. isip. Very good. Huwag mo nang isipin. Kasi yan ang unang-unang sisira sa pag-aaral mo. Unang-unang sisira sa pag-aaral mo pag nagkaroon ka na ng boyfriend. Kaya nang sinabi ko sa iyo nung una, no? Kung ang goal mo talaga ay ito talaga dapat ang gagawin mo. Kung ang pangarap mo ay maging pulis, pero nag-boyfriend ka, malamang masisira na. Sa sa kabila rin po ng kahirapan, nararanasan rin po namin yung kakain po kami sa isang araw, minsan 2 beses lang po, minsan 1 beses lang po. Tapos pag may pasok po kami, minsan hindi na po kami nag-aalmusal para lang po makapasok. So, ibig sabihin, pasok kayo na walang almusal, malamang wala rin baon. Opo, wala po talagang baon. Hindi na po kasi kami nagbabaon ngayon. Wala nang baon-baon. Opo. Pamasahe. Naglalakad na lang po kami. Nilalakad din. Opo. Saan ba ang school mo? Diyan lang po sa sa Aliaga National High School po. Okay. So, very good. No? Mas mainam kasi wala nang pamasahe, lalakarin lang. Ang problema, walang almusal. Yun lang po, wala po talagang almusal. Kaya pasok po agad pag umaga po. Gaano kahirap yun? Yung papasok ka, syempre, parang napakahirap ng mga kababayan minsan. Siguro hindi naman siguro madalas na walang almusal. No? Minsan po, kape lang po. Kape lang talaga. Opo. Ganun ba talaga kahirap ang buhay? Opo. Lalo na po pag wala pong trabaho po si Papa. Wala po talaga kaming makain. Kaya minsan po, 1 beses lang po talaga or 2 beses lang po sa isang araw pagkain namin. Siguro mas mahirap ang buhay pag walang patrabaho sa bukid. Opo. Lalo na po pag susunod na po yung tag-ulan, wala po talaga kaming nun, mapagkakakitaan po. Walang upahan sa bukid. Opo. Napakahirap naman ng gano'n. So, ang papa mo sabi kasi, nagtrabaho sa barangay. Opo. Bagay, maliit lang ang sweldo sa barangay, no? Quarterly yata, depende sa barangay kung malaki. Kaya po kahit anong hirap po na dinadanas po namin ngayon, minsan wala pong makain, pipilitin ko pa rin pong makapagtapos ng pag-aaral para po makatulong sa magulang ko po. Pipilitin ko pa rin pong abutin po yung pangarap ko para po sa magulang ko. Oo. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero maswerte ka pa rin kasi nandyan ang magulang mo na hindi nila kayo pinababayaan. No? Kaya magpasalamat ka, magsikap ka. Kasi marami ring bata na mahirap na yung buhay. Wala sa likuran nila or walang suporta ang kanilang mga magulang. I mean is hiwalay sa magulang or what. So kayo, nagkataon na hindi kayo sinuwerte siguro sa buhay sa ngayon. Pero maswerte ka pa rin. Kasi nandyan ang nanay tatay mo na hindi nila kayo pinapabayaan. No? Kaya walang reason para tumigil mangarap. No? Ano nga masasabi mo sa nanay tatay mo? Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa kabila po ng kahirapan po, andyan pa rin po sila para tulungan po kami sa pag-aaral namin. Para po makapagtapos po kami sa pag-aaral. Okay. Anong pangako mo kay nanay? Gaano sila nakakasiguro na magtatapos ka ng pag-aaral? Pinapangako ko po sa kanila na gagawin ko po ang lahat makapagtapos lang po ng pag-aaral. At makamit po yung pangarap ko po para hindi na rin po sila maghirap po.
Oo. Yung tagumpay mo ay magiging tagumpay ng magulang mo, no? Opo. Sana, sana pagpatuloy mo lang. Sana hindi mabigo yung magulang mo, no? At saka yun, yung sinabi ko sa kapatid mo, heart to heart, mag-usap kayo. Ba't ka umiiyak? Heart to heart, mag-usap kayo ng kapatid mo. Bata pa siya, 15 years old. Makukuha mo pa yun sa ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi gaya na sinabi ko, pag nangyari na, pag nakapag-asawa ng maaga, wala na. Hindi na siya makakapagtapos. No? Nagkausap na ba kayo ng ate mo, mga kapatid mo? Kasi kayo-kayo rin magtutulungan talaga eh. Nag-uusap naman po kami, kaya lang po, sa katigasan rin po talaga ng ulo niya. Pero minsan, halos palagi ko po siyang kinakausap para po payuhan. Sumusunod naman po siya. Oo, di ba? Mabuti, mabuti ibang-iba ka sa kanya. Ikaw puro trabaho, pag-aaral, sa isip mo, no? Ganun ba talaga magkakapatid, mga kababayan? Hindi talaga pari-parihas, no? May, kahit sabihin natin, iisa ang kinalakihan, iisa ang nagpalaki, nagturo. Meron at meron talagang naiiba, no? Pero yan, siguro gawa lang ng pagkabata. Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Okay, eto mga kababayan, napakainit pero napapaiyak si Maxine sa kahirapan ng buhay niya. So, hindi ko man alam kung anong plano ng ating sponsor. At ito mga kababayan, nakita natin yung buhay ni Maxine dito. Pero Maxine, mag-iingat ka pa rin dito kasi dalaga ka. Opo. Alam mo na ang buhay ngayon. Siguro naman kaya ng kung dito ka nakatira, kaya siguro ng tatay mo na lagyan ng kahit ganyan, kahoy-kahoy lang para hindi basta-basta makapasok ang mga tao. No? Opo. Kasi 17 years old ka pa lang, bata ka pa. Eh paano kung may pumasok dito? Hindi natin alam, no? So, kausapin mo tatay mo na protection ba? No? Opo. Mag-iingat ka lagi. Opo. Okay. So, magbibigay ako ng Pero kailan ang pasukan ninyo? Sa June po. Oo. So, mag-iipon ka rin. Kumusta yung mga naibigay ko? Pasensya ka na, ha? Ayos lang po. Gusto ko makapag-aral ka, makapag-ipon ka. Sana kung ano yung mga natatanggap mo or dumarating na blessing sa'yo. Kasi kung gusto mo talaga mag-aral, pag may dumating na blessing, itabi mo para sa pag-aaral mo. Opo. Kailangan kasi sa buhay-buhay natin may plano. So gusto mong mag-college, pagplanuhan, pag-ipunan. Gaya ng aking sinabi, pasalamat ako. Papasalamat ako na napanood ng mga kababayan natin yung kwento ng buhay mo nakaraan. So sana matulungan nila tayo at as long as ang batang katulad mo ay nagpupursige mag-aral, andito si Daddy Frankie. Tutulungan ka namin para makapag-aral. Thank you po. Hindi man kami nangangako, pero gagawin namin yung mga kaya namin. No? Opo. So, sa ngayon, magbibigay ako ng kaunting tulong sa'yo. No? Para, may pangbili ka ng mga, siyempre, sa pasukan na, malapit na. Kahit medyo malayo-layo pa, ilang sambuan pa, bili muna ng gamit mo. Ha? Opo. 5,000. Sana Thank you po. makatulong yan. Okay? Daddy Frankie, maraming salamat po sa binigay niyo po. Iipunin ko po ito para po sa sa akin pong pag-aaral. Very good. Pag-pray natin, makapagtapos ka talaga. No? Laban lang, ingatan mo yung perang ibinibigay ni Daddy Frankie. Pakahalagahan mo yan. Opo. Pinagpapaguran namin yan, hihirapan yan. Kaya huwag mo sanang ipagsawalang bahala. Tama yan, ipunin mo. Okay? Opo. Ano naman ang masasabi mo doon sa taong nagtanong ng average mo? Sa sa nagtanong po ng average ko, ngayon pa lang po nagpapasalamat po ako sa inyo na sana po ay matulungan niyo po ako sa aking pag-aaral dahil po sa kabila ng kahirapan po namin ay
hindi ko po alam kung ano po, kung makakapagtapos pa po ako ng pag-aaral. Kaya sana po ay matulungan niyo po ako. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo ng marami po. Very good. Sa laban lang, huwag lang tayo mawala ng pag-asa, ha? Opo. Ano po, Daddy Frankie, napanood ko po yung ano po, yung birthday po ng asawa niyo po. Birthday ni Aling Rochelle. Opo. Oo, salamat. Salamat sa suporta mo sa amin. Ma'am Rochelle, happy birthday po. Okay. Thank you. Salamat. Malaking bagay din yun sa amin, yung mga, pag napanood ninyo yung mga videos namin, isi-share ninyo. Opo. Kasi dyan din kami kumukuha ng revenue para makatulong pa sa iba nating mga kababayan, no? Opo. So hanggang doon lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay naibigan nyo po ang kwento ng buhay ni Maxine. Mga kababayan, kaya po nilalabas ni Daddy Frankie yung mga ganitong bagay ay para kapulutan ng aral or maging inspirasyon din sa ibang mga kabataan. Dahil si Maxine, gustong-gusto niya mag-aral, pero sa kahirapan ng buhay. Halos hindi makayanan, pero pilit pa rin niyang iginagapang kasama ng kanyang pamilya. Pero ayon sa kanyang mga kababayan, hindi po niya alam kung kakayanin pa nilang mag-iina pag nag-college na siya. Kaya sana sa mga bata or kabataan na makapanood ng bidyong ito, hanggat nandyan ang mga magulang nyo na nagpapaaral sa inyo at nasa inyo pa yung panahon, wag na wag po natin sasayangin. Dahil pag lumipas na yung panahon ninyo, panahon na kayo pinag-aaral at lumipas na, mahihirapan ng ibalik. Yon ang reason kung bakit isa rin to sa mga ipinapakita ni Daddy Frankie. Hindi po para pagkakitaan lang, hindi para ipagyabang. Para gawing inspirasyon at kapulutan ng aral. Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi po saan man po kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo parati. Ganon din po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sa lahat ng mga sponsors natin, maraming salamat po. Ganon din po sa Team Rise Above, and headed by Tita Honey Est, Rosary around the world. Kay Ma'am Purisa Joy, shoutout po sa inyo. Yan, doble ingat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat.